Hello mga kairing, for today's video, ay muta-muta pa tayo. For today's video mga kairing, no, bagong ano lang to, bagong balita, no. So nakakalungkot na balita mga kairing sa mundo ng showbiz. Lalo na sa mga humahanga o tagahanga ni Jacqueline Jose. Kasi sumakabilang buhay na siya, kanina binalita. So nag-search talaga ako from FB to YouTube kung ano ba, legit ba siya. So nag-search ako. So legit naman siya, pero wala pa gaanong mga details kung ano nangyari. So isa lang yung detalye mga kairing na sinabi doon, nakita siyang wala ng buhay sa kanyang bahay nung ngayong March na March 3. So ngayon ba? March 3 ba ngayon? So ayan. Nakita siyang wala ng buhay mga kairing sa kanyang bahay. Kasi siya lang daw mag-isa kasi yung mga kasambahay niya is nag-day off. 'Di ba? So ito yung kinakatakutan ko sa buhay mga kairing, no? Yung tumanda tayo. Tapos nagkaroon nga tayo ng mga anak. Tapos yung mga anak natin, di naman na natin sila pwedeng mapigilan na hindi tayo iwan kasi magkakaroon sila ng kanya-kanyang pamilya. 'Di ba? Magkakaroon sila ng kanya-kanyang bahay. Titira sila ng medyo malalayo sa'yo, or kahit naman malapit-lapit sa'yo pero hindi na nila priority ikaw kasi may sarili na silang pamilya. So ito yung lagi kong ini-imagine kasi pag nakikita ko yung mga artista na tumatanda na mga kairing, doon ko naisip mga kairing na ang hirap pala talagang mag-isa pag tumanda ka. Kasi lalo pag wala kang partner sa buhay, or kunti lang yung anak mo, tapos kunyari isa, dalawa, tulad ko, dalawa lang yung anak ko. Yung di ko alam kung balang araw meron bang matitira sa kanila na sasamahan ako, 'di ba? So kung iba nga yung mga artista, kadami-daming anak, wala ngang tumira kasama siya, 'di ba? Walang nandoon nung panahon na kailangan niya ng tulong, 'di ba? Hindi naman natin mabiblame yung mga anak. Kasi nga, hindi ka na nila priority kasi nga may sarili na silang pamilya, may mga anak na, may asawa. Kailangan na nilang maghanap buhay para sa sarili nilang pamilya. So, priority na nila is yung pamilya nila. Hindi naman nila sadya na iwan ka. Pero talagang ganyan yung realidad, mga kairing, na maiiwan ka talaga as a parent. Maiiwan ka talaga na, ayan, tumandang mag-isa. 'Di ba? Bihira lang sa anak na samahan ka sa bahay. Puwera na lang siguro kung may anak ka na walang bahay, doon titira sa bahay kasama ka, 'di ba? Pero kadalasan sa nakikita ko ngayon mga kairing, hindi lang talaga isa, dalawa. Pag may nakikita akong mga mayayaman ngayon na tumatanda, kadalasan talaga is walang kasama sa bahay na anak. Minsan may kasama, yaya, kasambahay, ganyan, driver, or taga-alaga. Yan lang yung kasama nila. Kasi, tulad nung tumira pa ako sa Makati, nagstay ako dun sa boarding house ng ate ko. Doon ako nakatira sa nirerentahan niyang kwarto. Tapos, yung boyfriend niya noon is katabi lang nung bahay ng boyfriend niya. Bali, yung boyfriend niya, taga-alaga nung matandang mayaman na may-ari doon sa isang bahay doon sa Makati, no? Tapos alam naman natin ng mga Makati, talagang mayayaman yung nakatira. So doon. So sa yaman niya, yung mga lahat ng, Bisaya talaga tayo niya. Sa lahat ng mga anak niyang mayayaman, wala talagang naiiwan na nagbantay dun sa matanda. Kaya yung boyfriend ng ate ko noon, yun yung nag-aalaga sa kanya sa matanda. Kasama doon sa bahay yung mga anak ng nag-alaga, tulad nung boyfriend ng ate ko, yung kapatid niya, pinapayagan na doon tumira minsan-minsan kasi nga walang tao yung bahay kundi yung nanay niya, tsaka yung inaalagaan niyang matanda. O, diba? Tapos halos once a month lang nila dalawin or twice a month lang nila dalawin yung matanda. Although, may kotse naman sila, mayaman naman sila, hindi naman siguro aabot ng 500 yung panggas para dalawin yung matanda, pero hindi nila agad-agad madadalaw. So, ganyan yung realidad mga kairing. What if kung wala kang pera? 'Di ba? Walang mag-aalaga sa'yo. Sinong kasama mo sa bahay? 'Di ba? Yun yung ang hirap. Ang hirap, kaya na-realize ko ngayon sa mga nawawala ngayon sa mundo, lalo pag matanda na, na-realize ko lang na ang hirap pala talagang tumanda
mag-isa. Kasi nga, malay natin that time, sumigaw siya, kailangan ng tulong, or mabubuhay pa dapat siya kasi kung natulungan siya, tapos walang nakatulong sa kanya kasi nga, 'di ba? Walang tao, 'di ba? Ang sabi nila parang nadulas daw ata kasi naabutan lang doon sa may room, sa sahig ata na wala ng buhay. So di natin alam kasi 'di ba may edad na rin. Baka nadulas or inatake or something. Siguro kung dapat may tao siyang kasama, like anak, apo, or kasambahay that time, malay natin baka natulungan, di ba? Pero hindi natin pwedeng questionin yung pagkawala niya sa mundo kasi baga plano lahat ng Diyos yun kung kailan niya kukunin yung buhay mo. Although nandun tayo sa possibility nga sana may nakatulong, di ba? Pero yun lang, parang nalulungkot lang ako isipin na kasi hindi lang yan yung nakikita kong namamatay mag-isa na mayaman naman, di ba? Tulad niya nung sabi ko sa inyo, na ilang taon naging caregiver yung boyfriend ng ate ko, mama ng boyfriend ng ate ko, doon sa matandang mayaman doon sa Makati noon. 'Di ba? Tapos twice or thrice or minsan once a month lang siya kung bisitahin ng mga anak niya. Tapos hindi talaga bibisita na doon natutulog. Mga kairing. Pupunta lang doon, magbibigay ng allowance na pera, pambili ng gamot, magdadala ng mga groceries, tapos stay lang ng ilang oras, tapos alis na. 'Di ba? Parang wala na silang time para sa nanay nila that time na although mayaman naman. So umaasa na lang sila may tagabantay, may yaya, may caregiver, ganyan. Umaasa na lang sila doon. So paano pala pag walang pera? For example, tulad ko, mahirap lang ako. Tapos mag-isa ako sa bahay, 'di ba? Ang hirap, no? Kasi hindi naman natin pwedeng pigilan yung mga anak natin kung lilipat na ng tirahan, lalo na pag may kanya-kanya ng pamilya, no? Hindi naman natin pwedeng pigilan yung pag-iikot ng mundo nila dahil kailangan natin ng kasama, 'di ba? Masakit lang tanggapin na talagang minsan kailangan nating mag-isa, 'di ba? Na pag tumatanda tayo dapat may aalalay pero talagang wala, 'di ba? Mahirap man pero darating at darating ang panahon na kailangan talaga nating sikapin na kahit sa time na yan, kakayanin natin, di ba? Di ko alam kung anong mararamdaman ko, pero yung imagination ko kasi ang layo na. Di ba, iniisip ko, what if tumanda ako mag-isa na sa bahay wala akong kasama. Ang hirap, no? Ang hirap mga kainin. Na-imagine nyo ba yan? Di ba? Kasi kahit nga yung mga mayayaman, siguro na-depress sila, na-stress sila, na sila lang mag-isa sa bahay. Although may mga anak sila, madaming apo, pero hindi nila kasama kasi nga may kanya-kanyang pamilya at iba't ibang lugar, 'di ba? Tapos naalala ko lang yung isang bagong kakamatay lang din artista, yung lalaki, yung nagpakamatay, yung binaril niya yung ulo niya kasi nga ewan ko, stress na siya siguro sa sakit niya. Iniisip niya siguro di na siya gagaling kasi matanda na. Tapos imagine niyo gaano siya kasikat, gaano kadami pera niya, mayayaman yung mga anak niya, pero nagawa niya pa rin kitilin yung buhay niya kasi nga ang hirap talaga siguro mga kairing na mag-isa. Yung talagang matanda ka na, kailangan mo ng karamay, kailangan mo ng katabi, pero wala kang mahingian na or makausap, wala kang mapaglabasan ng sama ng loob or magpapalakas ng loob mo kasi nga yung mga anak natin may kanya-kanya na yung pamilya, 'di ba? Kahit anong gawin natin, hindi natin mapipigilan yung oras, panahon na darating talaga na iiwan nila tayo, 'di ba? So sa mga pangyayari ngayon, siguro nandito na ako sa stage na talagang nagmamature na yung isip ko kasi nga hindi ko na iniisip kung ano yung kaya kong bilhin at hindi ko kayang bilhin. Ang iniisip ko na lang, how I survive kung matanda na akong mag-isa. Di ba? Ang hirap, ang lalim. Di ba? So, nalungkot ako nung nakita ko yung balita na yun na nawala na nga si Jacqueline Jose. Tapos, nakita lang siya sa bahay, wala nang buhay, siya lang mag-isa. Di ba? How sad na ganyan yung mangyayari sa atin pag tumanda tayo na biglang wala na tayong buhay, matatagpuan na lang tayo na wala tayong buhay, 'di ba? Kahit may pamilya tayo, walang pamilya ni isa nandoon,
pa nakakalungkot. Do, yun nga lang, hindi natin hawak yung ating buhay, yung oras at panahon. 'Di ba? Yun talaga yung nakatadhana para sa kanya. Masakit man sa pamilya niya, hopefully, matatanggap nila ng maayos, pero wala talagang agarang tanggapan or ng agarang ng sakit ng kalooban, 'di ba? Kung mawalan ka ng mahal sa buhay. Basta ngayon naiisip ko na lang, paano ako makakasurvive pag tumanda na akong mag-isa if ever. Tapos, hindi naman ako mayaman. Tulad ng mga nakikita ko ngayon sa balita na ang yaman nila, may yaya, may caregiver, may driver, pero mag-isa pa sila. Naiwan pa sila mag-isa sa bahay. How more ako, 'di ba? Kaya, ewan ko, naging dramatic na naman tong utak ko. Parang, I'm scared of getting old nga. Natakot akong tumanda. Tapos, ngayon ang mangyayari. Di ba? How can I survive? Ewan ko. Ang lalim ng iniisip ko, mga kairi.